sa inyong lahat. We hope you're having a great week so far. Join us again in the next hour. Balitaan at balitaktakan ulit. So dyan lang kayo. I'm Denise Tan. And I'm Lord De Vera. From physics to literature to peace, para mag-improve ang buhay natin ng slight, may mga binigyan na ng Nobel Prize named after Mr. Alfred Nobel, ang nakaimbento ng dynamite. Pero wala kaming pasabog dito sa show na Afternoon Delight. Thursday. Isang araw na lang, papalapit na ng papalapit. Dapat may tawag sa Thursday. Ano? Kung Wednesday ay hump day, dapat meron sa Thursday. Hindi ko alam. Dapat may mag-imbento. Thursday ang sabi nila. Teka nga. Ganon? Uhaw lagi? Uhaw. Iyan, no? Okay. Hulaan ko bakit ka ng uhaw. Tumira ka ng Throwback. Nakauna ka na ng delight natin sa araw na walang ito. lamangan dito. Actually, share din namin sa inyo na yung aming delight of the day ay, naku, kung hindi nyo nakikita, wala ba tayong pa-close up? Isa sa mga icons po ng Philippine popular culture pagdating po sa mga candy. Ito ang tinatawag nating Chocnut. Oo. At pag sinabi mong chocnut, it occupies its own category, a category of its own. No? Ano ang kapareho ng chocnut? Maliban doon sa isa, mukha yung isa na honey or haney. Oo. Turns out, pareho lang pala manufacturer noon. 2012-2013, binili nung kumpanyang gumagawa ng honey o haney, itong chocnut. Itong chocnut. Oo. So, galing Malabon, itong chocnut, yung, pag tinignan mo yung manufacturing label, at binili ng kumpanya na taga Cavite. Pero, significant differences between chocnut and haney. Oh. May idea ka ba? Teka nga pa, dukot akong isa. Uy, lumaki ako na. Wala akong alam na difference. Actually, when I was a lot younger, hindi ko alam kung ano yung diferensya nila. At kasi parang halos parehas yung itsura ng label, parehas ng kulay. Yes. 'Di ba? Pero nung time na yon, sanay ako sa chocnut just because yung mga malapit sa amin na mga convenience store, mga sari-sari store, mas nakikita ko tong chocnut. At pagdating, alam mo sa mga dialogue, laging punchline noon ng chocnut. Bakit parang nga libre ba? mo naman kahit chocnut lang. Chocnut ka naman. Kahit sabihin niya, sa parang, kung walang-wala ka na talaga, kahit chocnut lang kainin natin, okay lang. Pero, ang chocnut occupies a very warm place in the Filipino child's memory. At marami tayong OFW na makikita mo, pag binuklat mo ang kanilang mga maleta pa uwi sa pinagtatrabahoan nila, isa ang chocnut sa mga nakapaloob sa kanilang mga maletang nag-uumbukan kasama ang mga sinigang mix, ang mga chicharon, at mga kung ano ng mga suka. And imagine sa sobrang parang well-loved nitong chocnut. Di ba meron ngang mga merienda, yung mga turon may halo ng chocnut sa mga mall, di ba? Totoo. May chocnut shake, di ba? Oo. Ano pa isang chocnut coffee? Meron ba? Meron, maraming posibilidad. Pero ang sabi nila, mas marami daw ang peanuts na laman yung honey or haney. At mas moist daw ang honey. Mas moist. Oo nga, parang. Kasi ito raw ay madaling mag-crumble, yung original chocnut. Pero kasi ako noon, okay lang sa akin Kasi ang gagawin ko, kakainin ko siya, tapos pag yung crumble na, yung ganyan, tapos I'm sure nakaka-relate kayo. Ano naman kababuyan yan? O hindi baboy yun! Alam nyo yung mga nanonood po sa atin, let us know kung kayo din po ginagawa nyo. Yung parang ginagawa mong funnel, yung wrapper. May sarili kang ritual. So gagawa ka ng bangka, tapos idediretso mo. Yung mga tira-tira lang, kasi syempre hindi mo naman pwedeng isa-isahin yung mga crumbs na, di ba? Kasi hindi mo siya makakain in one fell swoop eh. Oo. So may matitira talaga. So might as well, isa yan. Direct, one more time. Capture po natin kung paano kainin ni Tita Denise. Close up na naman. Ganyan na, sweet lang. Yes, oo. Yan. Kasi nga, medyo malaki ba yung chocnut nun di ba? So if you eat it all in one go, actually kahit itong size na to, if you eat it all in one go, baka naman masamid ka. Kasi powdery It's like, di ba yung polvoron, you don't also eat it ng isang buo? Depende, pero kung patay gutom, di ba? Grabe Isang diretsa lang to. Oo. Pero, meron bang malaking size ito? Alam ko meron, di ba? Alam ko rin meron, oo. Kaya ako, nakasanayan ko is parang i-break ko siya into smaller pieces. Tapos kung ano yung matira dun sa taas ng wrapper, yun yung ifa-funnel ko. Panapos. Okay. Ito naalala ko. Yung chocnut, pag kinain mo sa klase, parang ngayon, dumidikit sa ibabaw ng ngalang-ngalang mo. Ang problem ngayon, pag nag-smile ka mamaya,
Wala yan, malinis yan. Ang problem ko ngayon, paano ako hindi uubo? Kasi nga dapat. Diba? Para ka pala isang singer na pinagbabawalan ng kanyang nanay na kumain ng peanuts. Anyway, meron ba pareho itong chocolate sa mga tsokolate? Let's say from the Hershey's or Mars Candy Corporation. Hindi ako aware. Actually, before, nakakita ko ng mga, di ba uso yung mga mukbang videos or mga, let's say, let's try Filipino snacks. Talagang medyo sila, gulat na gulat sila dito sa consistency nung chocnut. Sinasabi lang nila yun para mag-buy. Hindi, alam ba, kung hindi mo siya pwede i-compare sa Reese's Malayo. Magkaiba. Oo, malayo talaga. Tapos yung Reese's, you eat when you're in a certain mood. No? Ito, certain mood rin ba? Pero ang kagandahan nito ay pasok ito sa iyong hinahanap. Hindi masyadong matamis. Hindi ba masyadong matamis? Parang hindi naman. Okay, meron ba kayong mga recipe that involves chocnut? I-share ninyo dito, i-comment po ninyo, basahin natin mamaya. Baka pwede kong gawin yan mamaya. Meron ba kayong mga kakilala na ang pagkonsumo sa chocnut ay kakaiba? Sa ibang paraan. Pinakamaraming chocnut na kain sa isang upuan. Hoy, wag ganun. Baka naman sumakit ang mga lalamunan nyo. Di ba ang Pinoy mahilig gumawa ng parang pinakamalaking sisig, pinakamalaking okoy parang kahapon? Ay, merang bumubulong si VP Lenny daw, favorite chocnut. Hinahalo sa lugaw? Hinahalo daw ba sa lugaw? Like, kung nabalitaan niyo, please let us know. Ay, bakit hindi chocnut champorado? Posible yun, di ba? Oo nga. O sige, silipin natin kung may makaimbento niyan next time. Ngayon muna, silipin natin ang ating mga storya on social media. On Reuters, Trump at Latino event stands by false claims of immigrants eating pets. Dahil ito is widely believed nung una, bago tayo pumunta doon sa claim ni Trump na yung Haitian immigrants eating pet dogs and cats, na isang issue na binring up niya, just threw it out in the open nung debate nila ni Kamala Harris. At ngayon nagsistick pa rin. At na fact check na siya at sinasabi wala namang daw continue without supporting us. Grabe, parang nanghahamak pa. Sige, tuloy mo na, di mo kami sinusuportan. Anyway, it was widely believed kasi na medyo mahina raw si Trump sa Latino voters, which not necessarily true kasi may mga areas na ang lakas-lakas niya. And considering si Trump ang described certain countries, including ones from Latin America, as S-holes. Holes. At sinabi niya lang Mexicans bringing crimes, bringing drugs, and some, I believe, are good people. Labo, pero dito ka magugulat. May marked improvement ang numero ni Donald Trump among black voters. Black men, to be more specific. Tapos hindi ko alam, gagamiting sample ng mga comedians yung I love my black men, I love my black men. Naalala ko ito yung isang production company na pangalan ay Black.com. Unity lang tayo. Unity lang tayo. Okay, punta rito. So, nag-double down siya. Pinanindigan niya, sinasabi niya na nire-report niya lang daw what is reported. Pero, galing yun, hindi naman official news outlet ang naglabas nun. At saka na-debunk na rin naman na wala naman talagang proof to that rumor na sinasabi. At ultimo yung nag-report, yung babaeng tumawag, ay nahanap yung aso niya. Yung alaga nila na walang kumain. So, pine-perpetrate ni Trump ang isang kasinungalingan. At so isipin mo, ito ay isang town hall. Sa isang town hall ito, na organized by yung Univision. Ito ba yung Telemundo? Oo. Ang matindi pa dito, parang meron pang medyo buwelta si Trump na sinasabi niya, mga newspapers rin naman, report to. Pero wala naman siya mapangalanan na newspaper. Actually, nireport ng newspapers yung sinabi niya. Pero ang statement niya kasi is, the newspapers also reported this. Now, kaya lang wala nga siyang magbigay na newspaper organization. Mukhang hindi naman nagbabasa kasi. At alam mo ba, yung pag binasa mo yung mga yung mga tell-all ng mga memoirs sa mga dati niyang katrabaho, si Trump daw, para sa mga White House intelligence briefing where you're required to sift through mountains and mountains of type text. To get Trump to read anything daw,
kailangan malalaking mga letra at i-highlight mo rin yung mga parts, all caps, na may Trump. Kasi doon lang siya magbabasa if it involves him. Grabe, no? So the leader of the free world supposedly ay ganun. Pero anyway, ang mas nakakatawa nangyayari, may isang, okay, sa Pennsylvania, town hall din ito, recently lang, my God, 2 questions sinanggap from the audience. Pagkatapos yun, nagpatugtog siya ng sounds. Kumbaga, nag-request siya kunyari, Direk, banata mo ng, ito pa nakakatawa. May babaeng hinimatay sa audience. Would you believe, ang next yung ginawa, nag-request siya, magpatugtog daw ng Ave Maria na opera version ni Luciano Pavarotti. So, parang medyo hindi yata maganda na mag-juxtapose ka ng Ave Maria at may hinamatay. At di mo alam kung ano yung condition. Twice. At ang ending na uwi pa ito sa YMCA, patugtog. At of course, the usual sayaw niya na... Eh dito ang patugtog, isa lang. Ano? Budots. Wag na. Pero ito, balikan natin yung Latin community na yun. No? Sabi nga kasi, bumabada rin daw yung kanyang percentage points, yung kanyang popularity as well, ano, dito nga sa Latin community, kaya may effort na ganito. From 47% down to 39% na lang among those Hispanic voters. That is from September 11 to October 7 in the Reuters IPSOS polling that they have conducted. Iniwasan pa rin niya yung clear immigration issues. Kasi meron siyang pinaplanong, di ba, suppose, massive deportation. Yeah. Yan. Oo. Hindi siya masyadong, magaling to mag-sideline ng issue. Hindi tour bigla. Oo. At si Kamala Harris naman, nagpa-interview sa Fox News. Ngayon, kung anong resulta noon, malalaman natin. Ako papanoorin ko mamaya-maya. Okay, sige, abangan natin Moving yan. On the Philippine Star, LTO suspends e-bike registration. These are e-bikes, e-trikes, and e-scooters. So LTO is still working on roadworthiness regulations for these e-vehicles. Anong masasabi mo dyan, Tita Denise? Ito, nasan ba ako ayaw mag-lean? Kasi napakarami natin mga kababayan na nakadepende ang kabuhayan and mobility sa mga itong mga e-vehicles na ito. Gusto kong bumili ng ganyan eh. Para sa mga angels namin sa bahay, para halimbawa, di ba, kung bibilin sa kanto, wag lang tatawid halimbawa ng may mga sasakyan. Yung kunyari pang within the barangay lamang, okay sana yan. Pero iba kasi, dinadaan sa highway. At medyo delikado. Naiintindihan naman natin, there are certain rules and regulations that, needs to be followed. Pero at the same time, you also have to, there has to be also a clear understanding of for everyone kung ano yung mga rules and regulations na yun para hindi tayo umaabot sa ganito na may pagsususpend, may ganyan, napasubo na rin yung mga tao, tapos biglang ma-halt yung kanilang pangkabuhayan. Again, parang ano to no? Kawing-kawing yung issue, tapos chicken egg situation siya kasi hindi mo naman kailangan ng mga ganitong bagay kung may matinukang transport system. Nakikita natin yung mga pumapasok sa opisina, tawag doon yung scooter, yung urig na scooter, yung nakaganyan lang, sa bilis-bilis nila. Tapos may helmet, tapos alam mo lang ka pang opisina. Again, because they do not want to suffer the indignation na nandun ka na parang lata ng sardina sa isang tren o bus na para makapasok sa trabaho na hindi naman din ganun kalaki. Tsaka ang layo kasi alam mo, Lord, no, bakit sinasabi nila yung iba within Southeast Asia, alam naman natin iba-iba yung estado nung mga katabing bansa natin. Pero bakit yung iba sa all walks of life, mayaman o hindi, nagpa-public transport, kita mo talaga yung difference and how things are managed. Naalala ko yung isang sikat na artista. Sino? Basta meron siyang yung e-vehicle, na yung Tesla Cybertruck. My God! 80 million. Correct, oo nga. Nakita pala yun recently, no? Hindi. Ang laki pala nun. Malaki siya. Malaki siya. Truck siya eh. Truck siya at ang tindi, no? Kasi of course, yun ang electric vehicle. Meron din siyang mga provision para sa mga pagkarga sa likod. Pero siyempre, hindi yun bahagi nitong mga EE na ito. Pero
alam mo talaga kapag paparating na eleksyon, medyo may mga favorable na mga desisyon ng gobyerno na sabihin natin na don't rock the boat. Kasi baka makaapekto ito sa overall na pananaw ng taong bayan doon sa kanilang mga namumuno. In short, baka sa paparating na mga buwan, marami pang tayo mga makikita. Pals. Easy. Ito, pinag-uusapan din po ngayon. Sa social media, former One Direction member Liam Payne has died at the age of 31. Payne sustained fatal injuries after falling from a hotel balcony in Buenos Aires, Argentina. Police and emergency responders indicate that the fall may have been related to substance use. However, an investigation and autopsy are underway. After the news broke, One Direction fans gathered outside his hotel in Buenos Aires to hold an impromptu candlelit vigil. Tributes from people who have worked with Payne in the industry also poured in. American singer and songwriter Charlie Puth shared photos of them together on Instagram. Music producer Zedd also posted photos and shared a reminder for everyone to be kind. Payne was in One Direction with Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, and Zayn Malik. Okay, ang sinasabi nila kasi, Tita Denise, sa lahat ng mga members ng grupong ito, post One Direction, ito yatang si Liam Payne. Pagdating sa career advancement, medyo siya yung nag-struggle. No? At kasabay din yan, of course, yung struggles niya with substance use. At kung halimbawa si Harry Styles ay patuloy pa rin naging influential pagdating sa music at pati sa fashion. At pati rin Zayn Malik, may sarili ring tunog, sariling career. Ito raw si Liam ay medyo, dahil hindi siya nagsiset ng trend pero humahabol siya ng trend. So, kumbaga kung magkukumparahan, medyo naiiwan. No? At ito, posible may epekto ba ito sa kanyang takbo ng kanyang karera? Pero makikita mo talaga na iba-iba ang mga naging kapalaran ng grupong ito. At ikaw ba ay One Direction fan, Tita Denise? I wouldn't say I call myself a fan, especially since, madaming mas talagang dedicated supporters, no? But of course, I do know of the group. I know that they did very well when they started. Tapos yun nga, nung nagkanya-kanya na, no, went to try to grow individually. Pero it's just sad, very sad and unfortunate that it had to end this way. At ito yung kinalabasan, no, ng time ni Liam Payne here on this earth. And again, yung bata pa 31 years old. Again, this is just a reminder to everybody, yung katulad nung nilabas ni Zedd, ng music producer, just be kind. Yeah. And yung nilabas natin before, yung mental health, just check in on people you love. Correct. Diba? Regardless of how well you think they're doing. Yung simpleng, sup? Diba? Simpleng ganun. Simpleng message lang. Yes. Na parang, tol, andito lang ako paramdam mo lang. Yes. Kahit joke na corny. Diba? Or mag-forward kayo na kahit anong link ng kung ano-ano. Correct. Sa mga tropa ninyo. Initiate conversations. Mga panahon ngayon. Hindi natin alam, tama yung kindness na yan kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong kala mo a-hole sa'yo. Pero may ugat pala yun. Yes. Nagagalingan yun. So, kindness is everything. All right. Now, still in entertainment, preparations for Nation's girl group BINI are in full swing. That's for their concert, which is happening next month. News 5 correspondent MJ Marfori caught up with the girls, and here's the story. Walang kabakas-bakas ng puyat ang Nation's girl group na BINI. Fresh from their Billboard anniversary performance, ay kontodo na namang humataw nitong Miyerkules ng gabi para sa bago naman nilang fashion endorsement. Naka-sit-down interview pa natin sila matapos ang viral performance nila kung saan nakikanta ang Blooms sa gitna ng technical glitch sa MOA Arena. Ganun talaga yung mga mangyayari po talaga na technical difficulties. Pero parang all in all, parang super nag-enjoy lang po kami. Kaya para sa BINI, Blooms saved the day. Natataranta kami deep inside, pero di namin syempre pinapahalata kasi parang hindi pa kami sure kung lahat ba same kami na hindi na naririnig yung music bigla, tapos di namin alam kung ipagpapatuloy pa. Tapos nag-overthink kami na syempre yung beat din. Pero hindi namin in-expect na yung Blooms, lahat, ang daming nakikikanta po sa amin na
Wala lang, parang very nakakakilig. Worth it naman ang pagod ng Bini dahil ang chika, mula ulo hanggang paa, may endorsements na raw sila. Sobrang blessed po kami and hindi namin expect na pag magbigay ng blessing si Lord, as in it will really pour na ganito kadami po. And kaya ngayon, kahit minsan parang wala, may time pa ba? Pero we will make time kasi yun po, it's not every day that you get to have all these blessings. Speaking of time, may rason bakit deserve nilang Grammy recognition at lahat ng tagumpay ngayon. Alam nyo ba na from 10 a.m. to 10 p.m. nag-e-ensayo ang Bini? Sa kabila nito, hindi raw nila pinababayaan ang mental health at well-being ng isa't isa. Parang joke po, no? Opo, totoo. Pero may breaks naman in between po. Nag-take talaga kami ng vitamins, tapos minsan pag may free kami, yung stamina namin, nagja-jogging, and then nagpe-prepare na din po kami ng mga preps namin or mga pyesa namin for concert. Speaking of concert, eksaktong 1 month from now na ang Grand Beaniverse concert. Proud din ang Bini na natuwa ang Bloom sa mga merch na inilabas nila. Sa mga blooms and mga casuals na wala pang merch namin like at all, we really recommend this batch kasi super affordable and quality siya. So you should buy it. And sa mga blooms, kung mag-hoard man kayo, give chances to others, ganon. Basta po sana po bilhin niyo po siya. Like talaga pinaghirapan siya ng management. Sa November 16 and 17 ang Grand Beaniverse sa Smart Araneta Coliseum. Ang bilis ng panahon, ano? Once upon a time, yung alala ko pa noon, yung unang-unang mga oras ng announcement, nag-sold out agad. Tapos ito, palapit na ng konsyertong yun. O dapat, sa tingin mo, dapat they should have booked a bigger venue. Anyway. Okay. Sige, batiin na lang po natin ang lahat na nanonood sa Afternoon Delight via live streaming. Of course, meron po tayo sa YouTube, sa Facebook, and sa TikTok. Okay, hey Epic, Tambay Thursday, Elmo Cardenas. Happy Chocnut Day daw. Happy Chocnut Day. Bigyan nyo kami ng recipes. Elmo Cardenas, Yummy Coconut. Sabi niya, Oscar NOS, bisperas ng Friday. Sabi ni Hey Epic, mik na yan next time para magkaalaman na. Kung alam niyo kung ano yung mik. Oo nga, sinusto pa yun. Ito ba yun? Oo, yung you tear yung corner part, tapos shoot mo nung straw. Oh, pero naalala ko may mga bata akong nakasabay lumaki nun. Na dahil mali yung pagkakahigop, dumiretso sa baga nila. No! Ubo-ubo sila. Oo. Madalas nga mangyari yon. Kaya dapat kalmado lang po ang pag-consume. May iba naman ang mga kakalala na ginagamit yung straw ng mik-mik para sa ibang paraan. Huwag tayo doon. Dito lang tayo sa ating mga bumabate. Sabihin natin, hindi sila natutulog. Hindi sila natutulog. Kasi pag nasobrahan ka sa mik-mik, syempre yung taas ng sugar mo noon, sugar high ka noon. Sugar high. Oo, sugar high yun. Sure. Ikaw talaga. Dea Dalisay, Let There Be Light, at si Rodel Alcantara. Ma'am Ganda. Ma'am Ganda na talaga tawag siya. May Chocnut na panghampas lupa na brand. Ito, hindi. Oy, grabe. Isa lang po may-ari nito. Choco Mani. Yun, yung Choco Mani pala. Chocnut Day. Tambay Thursday, sabi ni Epic. Ang sarap ulit-ulitan ng Tambay Thursday. Tambay Thursday. Okay, time out muna. Marami pa kayong kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Hello there! Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito pa sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. On to the news, Senator Ronald Bato de la Rosa is adamant his committee will conduct its own investigation into the
war on drugs of the Duterte administration, but concerns of conflict of interest are being raised this early. And here's the report from News 5 correspondent Mean Los Baños. The investigation into the Duterte drug war is expanding at the legislative level. If the House has the Quad Committee inquiry, Senator Ronald Bato de la Rosa also wants a piece of the action. He is now making a push for a separate probe at the Senate into the war on drugs. Yes, the war nicknamed Oplan Tokhang that he himself led at one point. In short, the very personalities he will be investigating are two of his closest allies. His former boss, President Rodrigo Duterte, and his friend, former Special Assistant to the President, now colleague at the Senate, Senator Bongo. De la Rosa says the inquiry by Public Order and Dangerous Drugs Committee is all about quote-unquote checks and balances. Hindi naman pwede kukontrahin, no? Hindi naman kailangan kukontrahin. Kundi magkakaroon lang tayo ng checks and balances dahil may nakikita man din siguro si Senator Bongo na mga portion ng investigation doon na talagang mga false accusations during the hearing. Hindi yung kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Senator Bongo, laban sa akin o sino pang ibang inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, pwede siya mag-attend dito sa Senate hearing, dito sa committee hearings ng gagawin sa Senado, then pwede sila magpalabas ang kanilang mga saloobin. So to give fairness. He says he hasn't told Duterte of the plan, but that they will also invite former cabinet members to become resource persons. So how confident is De La Rosa he can make the former president appear before the Senate? Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Senator Go himself has said he is willing to file a resolution to jumpstart a parallel Senate investigation on the conduct of the Duterte administration's war on drugs. The objective, he says, is to identify possible legislation that will address a drug menace, which could involve, among others, strengthening of law enforcement agencies and the institutionalization of anti-drug abuse councils. Go promises that the Senate's drug war probe will be fair and will make accountable personalities guilty of abuses during the campaign. For International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, this is the height of irony. Lokohan ba ito? Kung gusto niyong lokohan na lang, marami kaming paraan para makipaglokohan. And while House Quad Committee Chair Benny Abante welcomes De La Rosa and Go's inquiry, he doubts if the senators will be impartial. Well, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. No? Senator Bato is looking to start his drug war hearings before November, right before the upper chamber resumes its session. Reporting for News 5, Mean Los Baños, we are One News. Time now for a quick rundown of other headlines. International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti described the latest testimony of retired police Royina Garma as, quote, a smoking gun. Conti said this is very valuable in the ICC's case build-up against former President Rodrigo Duterte and his co-accused. During a House Quad Committee hearing, Garma claimed that Duterte implemented a reward system for drug war killings. The Presidential Anti-Organized Crime Commission says there are nowhere near 50% in their crackdown on offshore gaming operators. PAOK spokesperson Winston Casio noted POGOs are now operating in small units to evade their monitoring. President Bongbong Marcos earlier ordered a total POGO ban due to criminal activities. PBBM met with former Vice President Leni Robredo during the inauguration of the Sorsogon Sports Arena today. Senate President Chis Escudero said he invited Robredo to welcome President Marcos on behalf of Bicol. The ex-VP's former spokesperson, Barry Gutierrez, said Marcos and Robredo will not have a private meeting.
Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy is set for pre-trial at the Pasig RTC this afternoon. This is for his human trafficking charges. Meantime, Kibuloy's camp has objected to the Senate's request for the preacher to appear before a hearing. Lawyers suspect the inquiry is being done more for public trial than in aid of legislation. And the PNP CIDG has filed a sedition and inciting to sedition case against Kibuloy's legal team and other KOJC members. These include his legal counsel, Attorney Israelito Trion. Bilang Pilipino, 66. That's the number of names on the COMELEC's list of candidates for senator in the 2025 midterm elections. But this list is not yet final because names can still be added or reduced. Details from News 5 correspondent Mon Gualvez. Abalos, Adonis, Ahmad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano, Balyon. 66 na pangalan ang inaprubahan ng COMELEC NBank para tumakbo sa 2025 midterm elections. Mula yan sa 183 naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Kasama sa mga pangalang makakapasok sa balota ang mga re-electionist na nagtrabaho sa gobyerno at mga kilalang personalidad. Kasama rin kahit yung mga hindi pa masyadong matunog na pangalan. Pinagbatayan natin yung kanilang political history, yung kasaysayan. Tumakbo na ba sila before? Sila ba ay na-disqualify na o na-cancel na ang kanilang candidacy dahil sila ay dineklara na rin nuisance? Ito bang mga taong ito kahit paano maaari hindi kilala ay may mga supporters? Base sa listahan, 6 sa bawat 10 ay miyembro ng mga malalaking political parties o malalaking organisasyon. 4 naman sa bawat 10 ay dati nang nasa politika o mga old-timers maaaring sa Senado, Kongreso, Ehekutibo o LGU. Isa lang sa bawat 4 na kandidatong aprobado ay tumatakbong independent. Pero 6 out of 10 lamang sa kanila ang walang koneksyon sa ibang politiko o political parties. Paglilinaw naman ng COMELEC, walang halong diskriminasyon ng pagpili nila sa mga kwalipikadong kandidato. Wala po kami dinisqualify dahil sa kahirapan, dahil sa wala silang pera. Makakatakbo rin nga sa eleksyon ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Wala pa naman daw kasing hatol sa mga kasong kanyang kinakaharap. Ayon pa sa COMELEC, pwede pa rin mawala ang pangalan ng kandidato kung may maghahain ng cancellation o disqualification case. Pwede po i-file yan 25 days after the date of the filing of the certificates of candidacy. Ang inilabas na 66 na pangalan, pwede pa raw madagdagan mula sa natitirang 117 senatorial aspirants. Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa may tuturing sa ngayon na nuisance ang nasa 117 na mga senatorial aspirants. Pero nakatakda ng dinggin sa 2 dibisyon na ahensya ang mga aplikasyon nito kung saan kailangan nilang mapatunayan na hindi nga sila masasabing nuisance o panggulo lamang. Para hindi matambakan ng mga nuisance candidate, pinag-aaralan na ngayon ng COMELEC na i-criminalize o kasuhan ang mga mapatunayan na nanggugulo lamang sa eleksyon. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Okay, ang guest natin ngayon na hindi na bago sa pagko-cover ng Philippine elections. Okay, recently nga lang nakita natin sa website ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, meron siyang photo essay, no? Nakikita mo yung mga billboards. Billboards pa lang yun, hindi pa official ang sisimula. Pero may sinasabi ang pag-frame ng mga bagay-bagay at may komento sa pagkuha pa lamang. Welcome to Afternoon Delight. Multi-awarded photojournalist Edwin Bacasmas. Magandang, yes. Welcome sa Afternoon Delight. Si Denise at si Lord. Hello po. Good afternoon po. Good afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa at tagapanood. Okay. Si Sir Edwin po ang presidente ng PPP. Hindi po ito yung Public-Private Partnership, kundi Press Photographers of the Philippines. Opo. Okay. Malamang kasi baka marami nang nalilito kung ano yung press, Boss Edwin. Pero kayo yung mga photojourn talaga. Ibig sabihin, kayo yung nakikita nyo sa mga, sayang, nandun yung dyaryo ko eh. Meron pong tinatawag na dyaryo at yung nakikita nyo yung pictures doon, sila po yun. Ang pumipitik at sila ang nagko-cover ng kasaysayan as it unfolds before our eyes. Pero Boss Edwin, yes. Matanong ko lang muna, pag election ba, ano ang boring ba yan para sa photographer? Simpleng kampanya, boring ba yan o exciting ba yan? Kahit anong sa amin ang coverage, kahit anong coverage yan, simple or yung mga exciting na napakahalaga nito para
i-record. Kahit simpleng handshake lang, yung pang Manila Bulletin yun. Oo, Signing, ano yan, napakahalaga niyan. Mahalaga pa rin. Oo, pero kailangan dito ang talento ng na isang katulad namin mga professional photojournalist. Kasi hindi lang yung kinunan mo yung ni-record mo yan para for the future. Walang baduy na topic, meron lang mga baduy na photographer. Oh. Sir Edwin, curious ako, no? When you're, let's say, yun na lang ulit, yung setting ng election, is there certain things that you look for o aabangan na i-anticipate mo na ito, magkakasalubong to, mag-handshake to, yung crowd, let's say, mga ganyan. Meron po ba kayong mga inaabangan or you really just keep an eye for everything that's happening around you? Merong mga inaabangan ng mga senaryo na nasa nasa isipan mo na bago ka pumunta doon sa coverage. Halimbawa, yung kailangan din na yung background ng kino-cover mo, yung subject mo. Yes. Alam mo. Oo, alam mo dapat. Saka dapat advance ka doon sa lugar na may kung saan i-held yung event. Parang maaga si Sir Edwin kanina. Yan ang advance na tinatawag para ma-survey mo. Okay, sa panahon ngayon where everyone is a freaking photographer, kahit sino may hawak ng cellphone, feeling nila Ansel Adams na sila o Bruno Barbie o Sebastião Salgado. Kayo ba nung kumalat ang digital camera, ang mga cellphone sa camera, medyo nanganib ba kayo na parang nako, yari, magiging extinct na kami? What keeps you going ba para sa inyo? Para naman sa amin, di kami naapektuhan doon dahil iba yung namin kung photojournalist ka, alam mo kung ano sa sarili mo kasi naging instinct na yan, kasi everyday na ginagawa mo yan, nagiging instinct na sa'yo. Tapos profession mo yan, alam mo dapat kung ano yung dapat na istorya na ipaabot doon sa readers. Ang hindi nila sinasabi, Denise, kung gaano ka-artful ang mga kuha nila, no? This is pakita natin ulit karamihan po diyan mga kuha po ni Edwin Bacasmas at ito ba kanino? Ay, mga kasamaan po namin yan. Mga kasamaan yan. Sa exhibit. Pero pag-uusapan natin exhibit mamaya. Pero just to give you an idea, yan, kuha mo yan, Edwin. Yes. Ako kumuha niya sa Facebook mo May kwento ang bawat larawan. Iyong pagkuha ay, alam mong, isang tingin mo lang, hindi man agad-agad, pero may in composition niya, may sinasabi siya, makasining ang pagkukuha, ang balanse ng kulay, dahil yung nakasalala yung mensahe, halimbawa, ng picture, doon sa pag-frame mo sa composition, yan ang hindi pwedeng gawin ng mga amateur, no? Parang yung ganda ng kuha na yung reflection na yan, no? Wow! Yan ba? Walang digital magic yan? Ano yan? Pure reflection talaga yan? Ginamitan ng cellphone. Tayo nag-reflect. Okay. So, cellphone ang pinukuha dito. Okay. So, ibig sabihin po nito, wala po sa Panayan, nasa Indian yan. That's what they always say naman di ba? Kasi may mga kilala tayo, kung telephoto lens, tindi, pero yung composition, wala composition naman doon. Yeah, may tanong ka. Yes, Sir Edwin. We know, 30 years po yung experience nyo. Been there, done that. You've seen it all. Pero throughout 3 decades, sir, anong pinaka-unforgettable experience nyo sa photojournalist? Ano po yung talagang tumatatak sa inyo? Sa akin, lahat yun unforgettable dahil mahalaga sa akin yun, lahat ng mga kino-cover ko. So, lahat yun, naaalala ko lahat. Unforgettable yun. Minsan din, yung may kuha ka, no? Si Nuri Misuari at si Ferdinand, si Fidel Ramos. Na at si Ramos pa may pinapakawalan na kalapati. You would think na ito na, tapos na ang sigalot, matagal doon sa Mindanao, sa yung Malabang. Yung Muslim secession, yung mga rebellion na din. Pero hindi pa rin dyan nagtapos, no? Ikaw ba bilang ano yung pananaw mo sa mga ganyan? Na tumuloy pa rin yung problema sa ibang anyo. Oo nga dapat natapos na yung giyera pero yun pa rin katulad nung sa bigyan ko lang ng halimbawa yung sa Vietnam War.
yung mga isinikot na kuna niya yung bata na natamaan ng napalm bomb. Yes, oo. Doon nagtapos yung yung giyera. Dahil doon sa picture na yun. It largely influenced the American public's opinion on the Vietnam War. Kasi nung panahon na wala pa masyadong nagko-cover, wala pang social media, of course, it was a strange, mysterious war happening on the other side of the world na wala naman silang pakialam. But the boys, their American boys were dying one by one. At doon nagkaroon ng muka. Oo. Napaka-powerful ng medium na to, yung photographs. Meron ba kayong training? Merong training ikaw? Parang kung paano sa yung decisive moment na tinatawag ni ano pangalan ng French photographer? Basta Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson. Yung decisive moment. Pero nagpapanik ka na, di ba? May sumabog bigla. Pero yung ang cool na cool ka pa rin na nakuha mo yun, meron bang ganong training? Ano ba dapat yung tumatakbo sa isip mo noon habang minsan wala ka ng panahon na mag-compose, di ba? Oo. Nasa lakasan na pagmalakas ang loob mo. Saka through your yung sanay ka na everyday na ginagawa mo 'yan. Naging instinct na sa iyo 'yun. Saka yung mo na makakuha ka ng magandang litrato saka na ma-record mo. Correct. Na may bigay mo sa readers. Sir, mamaya ipapakita natin ulit mabilis yung exhibit, no? Pero isingit ko lang, where do you draw the line? Because you've also been covering yung mga conflict zones po, yes. No? And yung sabi niyo po, lakasan ng loob para makakuha ng magandang picture ng litrato. But where do you draw the line between, knowing kung iintayin mo pa yung perfect shot mo o yung shot kahit hindi perfect and medyo atras ng konti? Napakahalaga ng ang buhay natin kasi minsan lang minsan lang tayo mabuhay. So kailangan i-assess mo yung situation bago ka makakuha ng magandang litrato. Kailangan napakaganda pa rin ng aftermath. Hindi kailangan sugod ng sugod. Panahon ng social media, ang relevance pa rin ng press photography, Sir Edwin, para sa inyo. Sa panahon ng social media ngayon, bakit dapat may relevant pa rin ang trabaho po ninyo? Hindi kami naapektuhan dun sa kasi iba yung galing ng photojournalist. So pa rin ang photojournalist, yung trabaho namin. Iba pa rin. Oo, iba pa rin. Oo. At magkakaroon po ng exhibit. Ang art and photo exhibit po na inorganisa next week ng PPP. Tell us about the exhibit, sir. Yung exhibit po namin na napagkasunduan namin na magkaroon ng photo exhibit na isama namin ang painting, mga artist. Actually, okay lang na wala yun dahil mga larawan niya mismo, malalakas na yung mga yun. Anyway, mangyayari po yan sa October 23 to 28 sa Makati Commerce Towers. At si Bernard Testa, ang kaibigan natin, ang bigotilyo ng Rizal ay sabing bigote niyan, kasama rin po dyan. At ito ba'y libre lamang na dalawin? O kailangan ba pa-register pa ng kung ano? Wala, hindi po kailangan magpa-register dito. Kahit sino po pwedeng pumunta. Iniimbitahan ko kayo lahat na dalawin ito at meron po kaming photojournalism seminar. May seminar. Yan! Diyan maganda umaten. Libre po. Libre po. Kailan po mangyayari yan? Anong petsa dyan? Mag-uumpisa po ito sa after ng opening, 1 o'clock yung opening. So susundan ito ng mga series of seminars, photojournalism. Sa iba-ibang genre po ito kasi may mga iba-ibang genre ang photography. Sa sports sila, di ba? Sa kinabukasan, sa mga 3 araw po. 3 araw. So, may website naman po or may Facebook page ang PPP, ang Press Photographers of the Philippines, ang maaari po ninyong puntahan for more information. On that note, nako, tatanong ko sana kung uso pa ngayon yung drawing na tinatawag sa mga photographer. But I'll tell you about it. Okay, sir, maraming salamat po. Ay idol po natin ang photojournalist na si Edwin Bacasmas, ang presidente po ng Press Photographers of the Philippines. Mabuhay ang
Philippine Press Photography. Thank you, sir. Maraming salamat. Salamat po, sir. Again, you're watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather, but we'll be right back. October 17th, 1973. Dawn of the energy crisis, as Arab oil-producing nations say they will cut back on oil exports to Western nations and Japan. The result? A total embargo until the following year, bringing severe oil shortages and rising inflation to the United States and other countries. 1777, a turning point in the Revolutionary War. British forces under General John Burgoyne surrender to American troops in Saratoga, New York. The victory persuades the French to side with the Americans against the British during the war. 1989, a deadly earthquake measuring 7.1 on the Richter scale strikes Northern California. The quake kills more than 60 people, leaving 12,000 homeless and causing $6 billion in damage. 1931, mobster Al Capone is convicted of income tax evasion and sentenced to 11 years in prison. Capone is released 8 years later. And 1915, playwright Arthur Miller, author of Death of a Salesman and The Crucible, is born in New York City. You go to theater because it's giving you news of some kind that applies to today. And it's a rare thing that can outlast its moment. It's very difficult. Today in History, October 17th. Tim McGuire, The Associated Press. Back, you're watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Ako naman po si Lourdes Vera at kinakabahan po ako dahil may mga kasama tayo ulit. At nasa tabi ko siya ngayon. Hindi po itong nasa kaliwa ko, si Miss Denise Tan. Pero siya po si Madam Chona, the very iconic Carmi Martin, mga kapatid. Mula po sa programang Himalaan ninyo na ilang linggo na po nagsimula. Thank you, Ma'am Carmi. Thank you for gracing. Just call me Madam Jona. Jona. Ay, yung Chona ay Jona. Jona pala yun. Yes. Wala ka bang napapansin kay Ma'am Carmi na kinakarir niya palagi yung either, kung siya either yung kontrabida or siya yung nanay na tumututol doon sa lover ng kanyang anak. Meron siya laging iconic lines. At ngayon, kanina sinabi ko yung doon sa Itbulaga, sinabi ko yung ang mundo ay isang malaking quiapo. Yan. Oo. Lumaban ka dahil maaagawang ka. Yan. Or maraming snatcher. Oo, maraming snatcher. Yung mga bagay ba, fino-formulate o nagkataon lang na... Hindi. It was given to me. Yes. Actually, si Direk Roel Bayani ang nag-compose, no? Naggawa nung lines na yon. So, sabi ko ganyan, grabe, Direk, sabi ko, parang papatok itong line na ito. Mahaba siya Tapos yung pinaka-punchline yung nakakatawa. But hindi pa masyadong noon yung mga online na trending na word. And then my friend said na, alam mo ba trending ka? Ano yung word na trending? Sabi ko, saan yun? Sabi niya, sa social media. Kasi noon, when you promote a movie, usually sa television, but not on social media. So doon, tapos mamaya, ang dami-dami ng yung mga views, ganyan. Yun. Pero syempre, yung ang himala po ninyo ay talagang pinag-uusapan na, no? Simula nag-start. But we've had guests on the show as well. They've been speaking very highly of you and your character. Tell us about Madam Jona. Yes. And siguro yung differences or similarities po siguro in real life with you, Miss Carmi. Well, si Madam, hindi Madam, kasi si Ate Cho, yung aking eldest sister, I call her Ate Cho, no? And then, yung pagka-komedyante, siguro meron ding konting part na in real life, pagka nasa mood ako. Kasi, alam mo, karamihan ng mga komedyante talaga tahimik in real life So, pero malalim kasi ang pinanggagalingan ng role ng Madam Jona na yan Meron siyang backstory which kung bakit siya naging ganon. Actually, kung titignan mo, masyado siyang loud dun sa Bukang Liwayway.
Pero meron siyang malaking reason kung bakit. Bakya siya definitely. On Jologs yung role. Ganyan. Bigla, habang nagpapaliwanag si Ma'am Carmi, may nag-flash bigla sa isip ko na, Which is? mabuhay! Yeah. Alam niyo yung mga edad ninyo kung familiar na yung hirit na yon sa inyo. Batang mga 90s kayo. Yeah, oo. Pero that's a very well-developed character din sa isang long-running sitcom. Miss Carmi. Yes, oo. Ang abangan ng susunod na kabanata. Sana magkaroon ito mga ganun. Oo nga, Political satire. Political satire, oo. Pero itong Himala ni Nino, going back, iba raw, positive vibes. At sa set din daw, kulang daw kayo lahat. Magkakaibig. Walang stress. Wala. Actually, ang stressful lang yung panahon kasi talagang napakainit, no? Pero yung grupo namin ni Budang, ni Badong, kasi parati kaming tatlo, no? Ang bilis namin matapos. Tapos yung good vibes lang, parating take one. Uy, yabang. Pero, nagagawa namin ng ad-libs kasi inaalaw kami ni director na mag-ad-lib dun sa ano. So, ang ginagawa ko talaga is really, I study my role and my script at meron ako parating baon na dagdag. Yun talaga yun eh. May baon ka. May baon ako. You build your character, you buy props, you equip her with Yung physical, intelligence niya, kung emotional, kung paano mag-isip yung character, ganyan. At kung paano siya piniperceive nung mga taga-Bukang Liwayway. At ang maganda doon, integrated po kasi yung relationship nyo with each other off-cam. It translates through the TV screens. Yung positivity na yun. And again, meron po tayo, siyempre si MTRCB Chair Lala Soto, even thank the whole cast for a positive portrayal daw po of the youth. Actually, I saw that kanina Your while reaction waiting. po, opo. Oo, nagpapasalamat ako dahil yun din naman ang reaction ko when I first saw the first episode. Sabi ko, ang ganda ng message ng show. It's positive, ang pagbabalik ng paggalang ng mga bata sa magulang, ang importansya ng pagdadasal. Yun, nakakatuwa. Yun nga lang, pag dumadating si Madam Shona, nagigiba ang mundo nila dahil ang ingay ko. Yun. Ikaw ba, malaki-laki na ba? Meron daw kayong swear jar na tinatawag na. Anytime may nasasabi kayo na, anak ng sa harap ng bata. Hindi po ako kasali. Hindi ka kasali. Hindi ako sila kasali. kay Brosas lang talaga. Pero nabalitaan ko yun na bawal nga. But kasi siguro before, no? But I'm a Christian and talagang I want to impart light and, salt and light into the world. Yun. And of course, dahil nga, of course, may kids, no, dun sa set si Nino. But speaking of Nino po, maybe you can also talk about your relationship with Nino. Nakakatuwa siya. Kasi, una, ang tingin ko, sabi ko, napaka-cute nito. Ano kaya ang topak nito ba? Yung agad ang inisip eh. Tatanungin mo eto ba, yung pagka nakatulog, pag ginising mo, impacto na. Nung napanood ko nga yung first episode, ang galing, yung marunong siyang mag-react. And then, as I watch every episode, nadadala niya kung ano yung role niya. Nakakatuwa kasi malaking role yun for him. So, mas malayo pa ang mararating ni Zion. Wow. At, and I wish him luck. Pansin niyo ba? Well, ang alam natin na si Miss Carmi Martin po, kung meron kang master's class in yung longevity and always constantly reinventing yourself, ikaw yun eh. Wow. Nung sa mga kaidaran po namin, they may probably remember Carmi Martin for some things. No? Pero habang tumatagal, bahagi ka pa rin ng popular na kultura, hindi ka nawawala. Pero ngayon, isipin mo, di ba? Sabel, this must be love. Yung mga ganun. Napaka-iconic ng mga linyang mga ganun, mabuhay. At pero pang Tonight with Dick and Carmi, among many others, you're always there. Pero, okay, ang sikreto mo for longevity, Miss Carmi? Because I have so much respect and love for my craft. Like, at the age of 59, now I'm 61 years old. I studied acting workshop under Ryan Carlos na he's now with MQuest sa TV5 na nag-ano siya dito ng Chabak acting workshop. So I actually one day joined them
And pinakitaan ko sila ng kung ano yung naituro sa akin ni Direk Ryan Carlos. So for me, siguro dahil sa nire-respeto ko yung craft ko at sobrang pagmamahal ko sa trabaho ko, yung pag-aalaga ko sa sarili ko. And also, I want to evolve as an actress. Yes. Ayoko makita kung ano yung acting nung 80s, yun at yun lang ang maibibigay ko. Gusto ko talaga na bawat character, bibigyan ko siya ng panibagong buhay, bagong ibang look, yung ganon. Mapa-comedy or mapa-drama. Alright, marami tayong gusto ito ng Oo kay Miss nga Car. eh. Di pa natin napag-usapan yung chicks to chicks kasi kasama niya si Freddy Webb doon eh. Si Jimmy Capistrano. Magkasama kami. At si Ines Capistrano. At The Talent Agency. Oo. Okay, pero wala na tayong oras. Okay lang ba kasama natin si Miss Carmi Martin sa ating Oo, sama na natin. I Saw the Signs? Oo. Okay, Miss Carmi Martin, again, ang himala ni Nino. Yes, Paki-invite po sila. please naman, panoorin po natin to Mondays to Fridays, 11:15 bago mag-Eat Bulaga dito sa TV5. Alright. Ayan, Yes. maraming salamat po. Mamaya po yung I Saw the Sign, but right now, a Filipino-Chinese content creator is using Chinoy culture in his online skits. Mobile journalist Mermon Reyes with the story. Mas natural, mas nakakatuwa. Yan ang atake ng isang comedian content creator na hindi lang saya ang hatid sa kanyang viewers, kundi kaalaman din. I'm Filipino-Chinese. Of course, you're gonna ask me for tikoy. Ito si Ansis, isang improv and stand-up comedian mula sa Taguig. Hindi lang siya sa basta-bastang nakakatawang skits na kilala, kundi dahil din sa pamamahagi niya ng kulturang Chinoy. I'm Filipino-Chinese. Of course, we have a hardware store. Duh. Noong 2018 niya pinasok ang mundo ng stand-up comedy at pagdating ng pandemya, kung saan marami ang tumangkilik sa social media bilang libangan, ay kanya namang ginamit ang online platform para magpasaya ng mas maraming tao. Ang content niya, pagkakatulad at pagkakaiba ng kulturang Pinoy at Chinese. Yung pag-balance ng comedy and education, natutunan ko to sa improv nung nag-start ako sa improv comedy. Ang sabi lagi sa amin ng teachers namin na yung nakakatawa is yung totoo, yung truthful. Sa Pilipinas ipinanganak at lumaki si Ansis. Kaya ang kanyang skits, hugot na rin mula sa kanyang karanasan pati ang kultura ng kanyang pamilya. Mula sa paano magandang batiin ang pamilyang Chinese o Pinoy. Babe, kuha ka na. Sa susunod, di na siya isasama sa Binondo. Bakit kumuha na siya kaagad? Dapat una ang pinakamatanda. Hanggang sa paano tumawad kapag bibili sa mga tindahan. Para di sayang pera. Dapat simula tawad kalahati presyo. Kung presyo 1,000, tanong mo kung pwede 500. Aminado si Ansis. Duda siya noong una kung magkiklik ang kanyang skits. Kaya laking pasasalamat niya dahil sa pagiging bukas ng kanyang audiences. Especially with yung parang recent political climate about Filipinos and Chinese, parang masaya din ako na at least through my content, nakapag-spread din ako ng awareness na Filipinos pa rin talaga, like Filipino pa rin ang mga Chinoy. May responsibilidad din kaakibat ang pagiging isang komedyante. Bukod sa dapat nakakatawa ang jokes, dapat pa rin maging sensitibo sa mga maseselang paksa. Kaya para sa mga gustong pasukin ang mundo ng comedy o content creating, nakakatakot talaga siya to start, pero okay lang magkamali. Yung niche ko ngayon is yung personal truth ko. So I think kung mas naging kung yung niche mo or yung focus mo is something na alam mo yun, yung personal sa'yo and something na alam mo, then I think magandang start yun to create your content. tunay ngang makapangyarihan ang social media sa panahon ngayon. At para kay Ansis, dapat daw itong gamitin sa tama kahit sa pagpapatawa. Mobile journalist Mermon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Okay, mga kapatid, alam natin overtime man tayo pero wala kaming pakialam kasi kasama namin si Carmi Martin. At habang binabasa ko to, picturean mo naman kami ni Carmi. Grabe na, hindi mo pa ako isasama. Ito na po ulit ang ating I Saw the Signs. Yes! Ito na po ang I Saw the Signs. Miss Carmi, anong edition po ito? Food Art. Asan dyan? Yan o, Food Art Edition. Food Art Edition. Binabasa ko yung roll photos. Pwede rin po, roll photos. Ayan. Ang galing nito Tingnan mo. Wow! Meatball galing spaghetti. Naman, Oo. Oo.
Pag may nakita akong ganyan sa pagkain ko, sisipain ko talaga yan. Okay lang sa'yo yung mata gawa sa pinya. Hindi ko siya kakainin. Oo, diba? Puro, ay, Ito yan naman. ang bawal sa akin. Puro rice. Diba? Okay. Naloko ko doon. So, manok. At saka rice. And rice. Oo. Yes. So, may tip na tayo from Miss Carmi. Diba? Ano O, yan naman. Ito naman. Dinrowing lang yung alimango. Oo, daanan na lang natin sa daanan na natin sa design. Tama. Yes, oo. Imagination. Parang sa sex, the greatest aphrodisiac is your brain. Sabi nga nila naman kasi, di ba yung budget for the day, 60 pesos? Correct. Oh my gosh. Para-paraan, okay? Alright, that will do it for us this Thursday, October 17. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera at si Miss Carmi Martina po ang tatapos ng aming programa. Please, mabuhay! Oo. Isang mabuhay nga. Mabuhay!